We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Araw ng Huwebes ngayon, partner. Good morning. Good morning. Nasa isip ko yung common line natin, Huwebes. Alright, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na ito. Na makapag-silbi ulit sa ating mga kapuso. World Gratitude Day kasi, partner. Ako magpapasalamat ako kasi mamaya nasa Bataan ako eh. Oh. Makikita ko yung mga cast ng maging sino ka man. Barda, mga kapuso, Barbie Forteza, David Licauco. Well, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man yung hamon na dumating sa buhay natin, napakahalaga po na tumigil tayo at i-appreciate kung anong meron tayo. Diba? Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa ika-11 sunod na pagkakataon, muling sumirit ang presyo ng langis sa merkado ngayong linggo. Pero sa kabila nito, hindi raw apektado ang presyo ng prime and basic commodities ayon sa DTI. Ibig sabihin, walang dapat pagtaas sa presyo ng asukal, kape, delata, noodles, at iba pang paninda sa grocery stores at supermarket. Huling na ipatupad ang pagbabago sa Suggested Retail Price o SRP noong February 2023 na dapat umiiral pa rin hanggang ngayon. Konstruksyon ng riprap sa bypass road sa Mangaldan, Pangasinan target na matapos bago mag-Disyembre ayon sa DPWH. May ulat si Russell Simorio. Sementado na ang mahigit 500 meters na bahagi ng ginagawang bypass road sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Ang 6 kilometers na bypass road project ang panibagong kalsadang mag-uugnay sa Mangaldan at Dagupan City. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 1 na nakakasakop ng proyekto, inaasahang matatapos bago mag-Disyembre ang ilang bahagi ng bypass road gaya ng ginagawang riprap. Ininspeksyon ng contractor ang bypass road project. Ang ginagawa namin yung carriageway, almost done na ito kasi mayroon pang variation sa DPWH, sinintay pa namin. Pero more or less hindi naman aabot ng December na. Ang ginagawa din namin itong yung riprap para support dito sa kasi magkakaroon po ng Basta walang aberya po. Konti na lang po yung gagawin namin. By next year na yung iba kasi by phase naman yan. Batay sa program of work ng DPWH, sa 2025 ang completion date ng proyekto kung saan opisyal din itong bubuksan sa mga motorista. Magpapagaan ito sa trapiko. Traffic po. Dito po sa bayan. Kaya mas maganda na dito dumaan. Mas malapit pa kapag natapos na po sa. Sa ngayon, pinapayagan muna ang mga magsasaka na gamitin ang lugar na drying pavement habang hindi pa ito bukas sa mga motorista. Yung pinapayagan namin ng bibilad pero hindi namin pinapapasok yung vehicles nila. Nasa labas lang sila. Kaya mayroon kaming sarado doon sa entry para yung sasakyan nila hindi pwedeng pumasok kasi magkakaproblema po yung konkreto natin. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa entrapment operation ng NBI, arestado ang 6 na katao na umano'y nagbebenta ng lupa sa bahagi ng Calasiao, Pangasinan na may peking titulo. Matapos may abot ang 200,000 pesos na marked money, agad lumapit ang otoridad para arestuhin ang mga sospek. Sa isa pang video, nahuli ang 80 anyos na lola na umano'y nagpanggap na may-ari ng lupa. Naganap ang magkasunod na entrapment operation sa Dagupan City. Ayon sa NBI, dumulog sa kanilang tanggapan ang complainant matapos mapag-alaman na peke ang titulo ng lupang ibinibenta ng mga sospek. Itinanggi ng ilang mga sospek ang paratang. Nadamay lang daw sila sa kaso, maging ang 80 anyos na lola na nagpanggap na may-ari ng ibinibentang lupa. Mahigit isang buwan bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, 4 na kandidato sa Pangasinan ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC
dahil sa reklamong premature campaigning. Ayon sa COMELEC Pangasinan, nag-post sa social media account ang mga kandidato ukol sa kanilang pagtakbo sa eleksyon, bagay na may pit na ipinagbabawal. 5 araw ang ibinigay na palugit ng COMELEC para sumagot o magpaliwanag ang mga kandidato. Sa oras na mapatunayang lumabag sa premature campaigning ang mga kandidato, maaari silang maharap sa disqualification case. Mahigit 600 kandidato sa PIDIG Ilocos Norte para sa Barangay and SK Elections 2023 ang nakiisa sa Unity Walk and Peace Covenant signing. Ayon sa PIDIG Police, layo nitong patibayin at siguraduhin ang mapayapa at patas na eleksyon sa Oktubre. Ginanap din ang programang Timpuyog Barangay kung saan personal na pinagharap-harap ng PIDIG PNP ang mga kandidato. Mas pinaigting ng pulisya ang pagbabantay sa mga posibleng election-related incidents. Hawak na ng PNP ang motorsiklong nagsilbing getaway vehicle ng 2 sospek sa pagpatay kay Attorney Maria Sanyata Liwliwa Ling Alzate sa Bangged, Abra. Ayon kay Abra Acting Police Director Colonel Froilan Lopez, nakita ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion ang motorsiklo sa masukal na bahagi ng Kasamata Hill sa bayan ng Bangged. Posible umanong iniwan ito ng mga sospek sa lugar at tumakas. Una rito, nakita sa backtracking ng mga CCTV footage na mula sa crime scene ay nagtungo ang mga sospek sa bahagi ng Kasamata Hill. Inaalam na ng mga otoridad ang may-ari ng motorsiklo. Malaking tulong daw ang pag-recover sa motorsiklo upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group Alzate sa pangunahing motibo sa insidente. Hindi pa rin umano malinaw pero isa sa mga tinitinang anggulo ay ang propesyon bilang isang abogado. Naglabas na ng 100,000 pesos na reward money ang Abra Police para sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Mga kapuso, binabantayan ang transition period ng amihan season ayon sa Pag-asa. Tutukan sa report. Mga kapuso, wala pang indikasyon kung mapapaaga ang simula ng amihan season ayon yan sa Pag-asa. Hindi rin daw masabi ng Pag-asa kung magkakaroon na ng transition o unti-unting pagpapalit mula sa umiiral na hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, karaniwan sa huling bahagi ng Oktubre pumapasok ang panahon ng amihan. Sa ngayon, nananatiling mahina ang habagat. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Mindanao. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, maghanda na sa pag-uulan. Posible ang heavy rains sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa mga kapuso nating nagbabalak mag-weekend getaway, may magandang pasyalan daw na isang agritourism farm sa Pozorubio, Pangasinan. At nauna na si Jasmine Gabriel Galban doon, live. Jasmine, good morning! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa Barangay Inbalbalatong sa Pozorubio, Pangasinan, kung saan dinayo natin yung isa sa pinupuntahan ng mga turista ngayon at nakaka-refresh talaga dahil talaga nga namang napakaganda ng lugar. Actually, CJ, busog na ang aking mata sa ganda ng tanawin dahil napakarami mga bulaklak na pwede nating makita dito sa Farmers Love Agricultural Farm. Napakagandang lugar po nito, mga kapuso, the best place para sa mga nature lover. Ganon din sa mga nahihilig sa mga bulaklak dahil ang lugar na ito, isang ektaryang lupain na kung saan ay napakaraming mga bulaklak. Iba't ibang variety ng mga bulaklak mula sa mga zinnia, may mga sunflower din. Ang ganda ng mga sunflower doon sa bandang likuran. May mga matataas, meron din yung mga mabababa pero talagang napakarami ng mga bulaklak. At saka kahit sang angulo, CJ, talagang picture perfect, pang Instagram, pang social media, talagang nakakatuwa, nakaka-refresh, nakaka-happy lang ng pakiramdam yung ganitong klase ng mga lugar. At syempre para malaman natin yung iba pang detalye tungkol sa lugar na ito ay malalaman natin kay Sir Albert Vallespin. Sir Albert, good morning. Good morning.
Sir, kumusta? Well, na-mention mo na sa akin kanina na napakarami talagang variety. Pero aside sa zinnia, sa sunflower, ano pa ho yung mga bulaklak na pwede hong makita ng ating mga kapuso dito sa lugar? Meron po kami dito pinagmamalaking bulaklak na sunflower, which is po yung multi-branches sunflower, yung deep red namin, tsaka yung sarap po namin. Tumatagal po siya ng almost 1 month. Okay. And marami din po kami mga photo ops dito na pwedeng pagkunan ng picture, pang IG nila po. At saka sir, sabi mo yung like itong zinnia, iba't ibang kulay ng bulaklak yan. Sir, aside sa zinnia, ito, meron pa yung mga nakahang dyan na iba't ibang klase ng bulaklak? Meron din po kami mga celosias dito, yung purple po namin, tsaka yung yellow po namin po na celosias po. Tsaka meron din po kami mga desert rose, mga hanging pots, mga ganun po, gomprina. So para sa mga katulad kong mga turista na, well, papasyal ko sa lugar, pwedeng mag-cut or mag-pick. Kunyari may mga magustuhan akong bulaklak na gusto kong iuwi, pwedeng gawin yon? Hindi po, strictly prohibited po yung ganun po namin kasi mini-maintain po namin yung mga plants po namin dito, mga flowers po namin, which is bawal po talaga no picking po kami dito sa farm po. Pero meron yung mga specific na klase ng halaman or bulaklak na pwedeng bilhin. Meron po kaming mga binibenta po ditong bulaklak. Yung makikita nyo po dito sa loob is, meron po kaming binibenta po dito sa lugar mismo. Yes po, yes po. So yung tanong ko, napakaluwang, napakalawak ng lugar at ang daming bulaklak. Pero paano yung maintenance ho natin? Like, my God, di yung pagdidilig sobrang, di ba? Talagang napakatagal kung magdidilig din lang. Ngayon po, po kami ngayon. High-tech na po kami ngayon. Dinadaan na po namin may drip irrigation na po kami dito, which is naka-deep well. Isasaksak na lang po namin sa kuryente tsaka sa bulb, yun. Dadaloy na po yung tubig. Hindi na po kami nagmamano-mano ng dito ng dilig. Sir, last na lang. Well, syempre, napakaraming turista. Actually, ngayon pa nga lang, maaga pa lang, may mga turista na hong dumarating. Ano ho yung panawagan natin sa kanila dito ho sa pag-visit ho nila sa lugar? Farmers Love Agriculture po, nag-offer po kami ng mga free nap, ganun po, tsaka mga birthday po. Lais ko lang po na sabihin na pag pupunta po dito sa Farmers Lab, bawal po yung magkakalat ng mga tsaka yung no picking po, tsaka na bawal pong umapak sa plant beds po. Disiplina pong baga. Opo, disiplina po. Disiplina ng pansarili. Ganun. Yes. Thank you so much, Sir Albert. Naku, ayan, bawal munang mag-cut, bawal munang kumuha ng bulaklak. Though, sabi nga nila, may mga portion naman or meron namang mga klase ng bulaklak na pwedeng bilhin. Especially now, CJ, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang World Gratitude Day. So, di ba, simpleng paraan para makapagpasalamat tayo sa mga minamahal natin or sa mga tao na gusto nating pasalamatan ay yung bulaklak. Though, hindi pwedeng mag-cut, hindi rin pwedeng kumuha dyan. May mga bulaklak naman na pwede nating ibigay para sa ating mga minamahal sa buhay o dun sa mga taong nais nating pasalamatan. So mga kapuso, yan po disiplina ang kailangan. Siyempre, importante pa rin na maging responsable ho tayo. Kailangan pa rin po nating pakaingatan at pakaalagaan ng kalikasan. Lalo pat siyempre, nagbe-benefit ho tayo. Nakikita ho natin yung ganitong napakagandang lugar. Siyempre, maging responsable pa rin ho tayo. So CJ, yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Naglabas ng libro ang writer, educator at constitutionalist na si Dr. Florangel Rosario Braid. Yan ay ang tagpo, Right Place, Right Time na tungkol sa personal at professional journey ni Braid. Tinalakay sa libro ang kanyang pagiging bahagi ng national at international initiatives. Bukod sa pagiging manunulat, si Dr. Braid ay isa ring pintor at eksperto sa komunikasyon at media. Co-founder siya ng Asian Institute of Journalism and Communication na binuo noong 1980 sa Pilipinas. Ang kikitain sa libro ay mapupunta sa scholarship ng mahihirap na kabataan at community journalists na gustong kumuha ng kurso o masteral sa journalism. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga sasakyan na ipinaparada sa gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan, problema ng ilang motorista. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sa video, isa-isang tiniketan ng ilang kawani ng Public Order and Safety Office ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Aabot sa mahigit 100 na sasakyan ang natiketan ng otoridad. Ayon sa poso, sanhi umano ng masikip na daanan at mabigat na daloy ng trapiko ang mga ipinaparadang motorsiklo at ilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Apektado ang pamamasada ng ilang tsuper dahil sa mga nakaparadang mga motorsiklo at ilang sasakyan. Dapat lang ayusin nila yung pagparada nila kasi gumagawa ng traffic. Kasi kami mga driver, siyempre pumaparada kami dito para kumuha ng pasaheros kasi school ito, maraming pasaheros dito. Pinagsabihan na lang namin sila na kung pwede, hanapan sila ng pagpaparkan. Ngayon, ayaw nila. Siyempre, mapipilitan kami, siyempre nasa traffic kami, nasa poso. Dapat namin linisan yun. Ayon sa ilang motorista, wala umanong alternatibong parking area kaya napipilitan silang pumarada sa gilid ng kalsada. Nung magdala ko ng sasakyan, first day po yun, natikitan po ko dito kasi hindi ko po alam na bawal po mag-park dito. Tsaka wala din po kasing provide na parking lot sa loob. Dito na po sila nag-park, dito na rin po kami park. Parang ganun po. Damay-damay na po. Sana po di na po kami tikitan dito or bigyan man lang kami ng parking lot po para dito po. Paigtingin pa raw ng poso ang pagpapatupad ng batas trapiko. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagparada sa gilid ng kalsada. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang babaeng nakasuot ng puting t-shirt. Maya-maya pa, kinausap niya ang isang tindera sa kabilang pwesto, saka kinausap din ang isa pang tindera sa kabilang pwesto na parehong umalis. Sunod na ipinatong ng babae ang bag sa timbangan kung saan nadaganan ang cellphone sabay dampot at lagay sa bag. Ang insidenteng yan nakunan sa isang pwesto sa Farmers Market ng Narvacan, Ilocos Sur. Idinulog ang insidente sa PNP para sa investigasyon. Magbibigay raw ng pabuya ang biktima sa kung sino ang makapagtuturo sa sospek. Libo-libong individual sa Central Luzon nakiisa sa 2023 International Coastal Cleanup. Sundan sa report. Libo-libong individual sa Central Luzon ang nakiisa sa 2023 International Coastal Cleanup. Sa Balanga City Wetland, maagang nagtipon-tipon ang mga kinatawan mula sa mga national at local government units, kabataan at iba't ibang volunteers mula sa mga pribadong organisasyon. Layo ng aktibidad na mapalaganap ang kaalaman ukol sa tamang pagtatapon ng basura para maprotektahan ang karagatan na siyang nagbibigay hanap buhay sa maraming Pilipino. Nakiisa rin ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa International Coastal Cleanup sa Pasukin, Ilocos Norte. Katuwang nila ang mga pulis at iba pang youth members. Pinaalalahanan din ang mga kabataan na kanilang pangunahan ang pangangalaga sa kalikasan. Sa Ilocos Sur, dinagsa ng mga pet lover ang libreng serbisyong handog ng Vigan City Veterinary Office sa Barangay San Julian Norte. Maliban sa kapon at spaying o pagtanggal sa obaryo ng mga babaeng aso at pusa, mayroon ding free vaccination at libreng microchipping o paglalagay ng serial number sa mga alaga. Ang taunang aktibidad ay itinataon sa World Rabies Day tuwing Setyembre. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sarat Church, dinarayo ng mga namamanata at turista. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Good morning, Gab! Ayan, Joanne, yes, good morning at Happy World Gratitude Day. At andito nga tayo sa Sarat, Ilocos Norte. At itong Sarat Church, kung makikita natin, no, ang isa sa mga pinakamatatandang churches dito sa Ilocos Norte at ang
nave nito o gitnang bahagi ng simbahan ang pinakamahabang gitnang bahagi ng simbahan sa buong Pilipinas. Kaya naman marami ang pumupunta dito para magpasalamat at mamanata. At this morning, kasama natin ang parish priest na si Reverend Father J.V. Elano. Ayan, good morning po, Father. At magandang umaga sa inyo ang lahat din. yes po, welcome po sa morning sa GMA Regional TV. Father, so may mga ilang katanungan lang po tayo, no? So, Father, ano po yung trivia natin tungkol dito sa ating Sarat Church po? Ang Santa Monica Parish Church ay kinagaganap kung ipaalam sa inyo na sa susunod na taon ay 300 taon na siyang nakatayo bilang isang parokya. Actually, September 29, 1724, nang siya ay dineklarang isang parokya sa pamamintuho kay San Miguel Arcangel, na yung araw na yon ang ginawang parang pinili dahil yun ang araw na sila'y dumating ang mga paring Agustino para simulan ng kanilang misyon dito sa Ilocos Norte, sa Sarat. Ayun. Father, bilang World Gratitude Day nga, ano po yung pinagpapasalamatan naman natin ngayon? Okay, ngayon, Gratitude Day pala ngayon, World Gratitude Day. Ang una't higit sa lahat, siyempre magpasalamat tayo sa bigay na buhay, regalong buhay ng Panginoon sa atin. At bilang pare, siyempre, nagpapasalamat ako sa biyaya ng pananampalataya. Kasi it plays a very important role in our life dahil sa ating pananampalataya. Ayun, last na lamang po, Father, ano po yung mensahe natin sa ating mga viewers ngayon? Okay. So sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito, atin po sanang palaging gawin na magpasalamat sa Panginoon, sa mga tao, maliit man o malaki ang ating mga tinanggap na biyaya o pangyayari, hindi man masyadong maganda, magpasalamat pa rin dahil ang buhay ay talagang patuloy nagtuturo sa atin at natututo tayo sa turo ng buhay. Kaya magpasalamat lahat ng pagkakataon. Ayan, very inspiring at motivating nga this morning po. At samantala, Joanne, bukod sa Sarat Church o sa Santa Monica Parish Church, ay pwede rin nating bisitahin ang St. William's Cathedral, La Virgen Milagrosa de Badoc, sa Badoc naman yan, at Poway Church, sa Poway naman yan. At yun nga, mga kapuso, Happy World Gratitude Day at maraming salamat po sa Ilocano, Agyamanak. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat at Happy World Gratitude Day, Gab de Luna. Mga kapuso, muling magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mahigpit ang pag-iikot ng Task Force Disiplina sa loob at labas ng mga pamilihan sa Dagupan City. Sinisita ang mga namamalimos sa palengke. Bukod sa mga palengke, sinusuyo din ang mga kakalsadahan. Sa ngayon, kakaunti na raw ang mga namamalimos sa kalsada. Gayon din ang mga pilit na sumasakay sa mga jeep at bus na bumabiyahe sa syudad. Bukod sa mga namamalimos, sinisita rin ng Task Force Disiplina ang ilang ambulant vendor na nakapwesto sa gilid ng kalsada sa downtown area. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa kahaba ng SC Tex na sakop ng barangay Palaganggang, Dinalupihan, Bataan. Nakitaan ng mga sugat at gasgas sa katawan ng biktima. May mga saksak din sa kaliwang braso. Nasa 35 hanggang 40 ang edad ng lalaki. Mayroon din siyang tattoo sa kanang braso at likod. Nagkikipag-ugnay na ang Dinalupihan Police sa iba pang himpilan ng PNP para sa pagkakakilanlan ng bangkay. Dalawang katao nasawi dahil sa matinding pag-ulan sa southern Chile at ilang distrito sa Lima, Peru nagdeklara ng state of emergency dahil sa crime rate. Tunghayan sa Globalita.
Dahil sa matinding pag-ulan sa southern Chile, 2 katao ang naitalang nasawi ayon sa lokal na gobyerno doon. Kita sa video ng mga bumbero ang clearing operation sa makapal na putik matapos magkaroon ng landslide sa Curarewe. Hindi bababa sa 11,000 ang apektado ng matinding pag-ulan. Ilan ang stranded habang nasira rin ang mga bahay at ari-arian. Inaalam pa ang laki ng pinsala ng kalamidad sa Chile. Sa Peru, nagdeklara ng state of emergency sa ilang distrito ng Lima dahil sa tumataas na crime rate. Ayon kay Peruvian President Dina Boluarte, hinigpitan ang pagtugi sa mga organized crime group sa District of San Juan de Lurigancho at San Martin de Porras. Bukod sa local police, nakikipag-ugnayan na rin sila sa military forces bilang augmentation. Kamakailan, isang nightclub ang pinasabugan ng Granada kung saan 15 ang sugatan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Husay sa acting ni Barbie Forteza, masusubok sa kanyang dual role sa Maging Sino Ka Man. Tunghayan sa report. Matapos pagtangkaan ang buhay ni Monique sa Maging Sino Ka Man, kailangan niya ngayong magtago sa mga taong humahabol sa kanya. Kaya sa kanyang bagong buhay, gaganap siya bilang si Dino. Pero kasabay nito, mas mapapalapit naman siya kay Carding na ginaganapan ni David Licauco. Sundan ang mga kapanapanabik na eksena sa sikretong pagkatao ni Monique sa Maging Sino Ka Man, gabi-gabi, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Umabot na sa mahigit 1 million views ang parody song ni comedy genius Michael V sa Bubblegum. Ito ang Waiting Here sa Pila by Lolo Canor na parody ng Raining in Manila. Tungkol ito sa pagkahilig ng mga Pinoy sa pag-inom ng kape. Marami ang nakarelate dahil kahit daw ang mahal na kape, bakit pinipilahan pa rin? Kaya tanong niya sa kanta, may ulam ba kayo sa bahay pero pila pa rin sa kape? Bahagi ito ng skit ng longest running Sunday comedy show ng GMA, ang Bubblegum, na mapapanood na rin sa GTV tuwing linggo. Claire Lacaninglaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Gratitude is riches. Complaint is poverty by Doris Day. Mga kapuso, 95 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.